Hindi. No, you can't go. Hindi kita papayagan. Anong gagawin ko dito mag-isa? How am I going to run this restaurant without you? And besides, sino nang aawain ko ngayon? Shabnam, Sige, sige. I will consider this as a vacation leave, okay? Ganun na lang. Just take a rest, ha? I will give you 10 days. 10 days. Naz, you know me, hindi ako ganito ka-considerate sa iba. but it's not like that, Shabnam. Sana nga ganun lang eh. Ang number one golden rule sa bahay na to ay na-break na. Iho, kanina pa ako nag-aalala sa'yo kasi buong araw ka nang hindi nagsasalita. Alam mo naman, hindi ko gusto manghimasok sa buhay mo. Okay lang ako, auntie. Don't worry. Pupunta na sa ibang bansa si Naz. Sinabi sa akin yun ni Mr. Hazim. Alam mo ba na aalis na siya, Iho? Ano? Hindi mo ba siya pipigilan? Hahayaan mo na lang ba siyang umalis ng ganun lang? Auntie, what's the point? Gagawin lang ni Naz what's best for her. I can't make her happy. I swear I tried my best, but she can't be happy with me. Ang pagtanggap ng pagkatalo, magaan sa pakiramdam ng ilang sandali. Kasi kahit papano hindi ka na masasaktan pa sa patuloy na paglaban. Pero sa katagalan mararamdaman mo na yung sakit ng pagkabigo hindi mawawala agad. Hindi mo matatakasan. Kaya mapapaisip ka. Na kung may iba ka bang ginawa, posible kaya na nagbago ang lahat? Auntie, Firat, pagod na ako. Gusto ko na matulog.
na hindi ito ang tamang oras para sabihin to. Pero gusto ko lang mag-sorry sa hindi magandang biro ko noong nakaraang araw. Pasensya ka na talaga. Wala namang tamang oras para pag-usapan yan. Pero sige, dinilit ko na lang sa memory ko yung nangyari. Ina-empty recycle bin ko pa, so I would appreciate if hindi mo na i-bring up yung subject kahit sa pagsasorry. Kalimutan na natin yun. Okay? Wala pa ring reply si Firat, no? Oh, wala pa rin. If hindi siya magre-react sa sinend kong photo ng plane ticket, their love story will end na talaga. Sa oras na makaalis na si Naz, mahihirapan ng pabalikin siya. Parang zombie si Firat ngayon. Di na siya tulad ng dati na napakasigla at masiyahin. O sige. As early as now, let's make a deal na. Anong deal naman yan? Ganito. If one day, we get into a big fight na sa sobrang lala, pwedeng maging reason yun para mag-break tayo. Let's promise na we won't wait until the last minute to fix things, okay? Oo naman. Pinapromise mo ba? Pinapromise ko sa'yo. Confident naman ako na hindi tayo basta aalis na lang ng bansa kasi pag-uusapan naman natin agad yung mga issue with each other. Tama ba ako doon? Oo, tama ka dun. Kung ganon, it's a deal then. Oo naman, it's a deal. Walang reklamo. Hindi ka nga rito. Ay, hindi naman nahahayaan ni Firat umalis si Naz, no? Sa tingin ko naman, may gagawin siya. Ay. Pakibigay na nito. Gulindam. Ano? Kausapin mo. Ay, naku. Alam niyo, napaka-weird nitong wala akong panlasa ngayon. Nakakalimutan kong kumain. Kasi hindi ko naisip kumain. Wala akong ganang kumain. Kahit pa iharap mo sa akin ang paborito kong pagkain, hindi ako magugutom. Walang effect sa akin. Kasi para sa akin ang lahat ngayon ay wala nang pinagkaiba. Kahit pa nga yung serum na tinuturok, pwede na siguro. Inumin na lang kaysa iturok sa braso, di ko naman malalasahan. Pero kahit na, hindi ka dapat basta-basta umiinom ng kung ano-ano. Baka delikado yun. Tama na yan. Gusto siyang kalimutan ng isip ko. Pero ayaw ng puso ko. Nahihirapan na ako sa nararamdaman ko. Hindi ko na alam. Please lang. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Firat. Ha? Wala na siya. Wala na siya. Malayo na si Naz. Hinayaan ko siyang umalis para hindi ko na siya masaktan pa. Kahit na mahal ko siya. I can't make her happy. Huling shot ngayong gabi. Cheers. Oo, uli na to. Cheers! Cheers. Alam niyo, napaka-weird nitong wala akong panlasa ngayon. Nakakalimutan ko kumain. Hindi ako makakain. Wala akong gana. Abla, may sasabihin ako. Ako? Nag-decide na ako na isusulat ko ang love story nila. Love story, Nino. Yung love story nila Firat at Naz. Wag na wag mong gagawin yan, ha? Gulendam,
Nakita mo naman mismo kung gaano nahihirapan si Firas sa sitwasyon niya ngayon. Tapos ngayon balak mo pang pagkakitaan ng buhay niya? Ay, Abla, kung judgmental mo naman, hindi ganun yun. Wala akong intensyong pagkakaperahan sila. Actually, isang public service nga itong isusulat kong love story. Tuturuan ko ang susunod na generation ng mga do's and don'ts kapag nasa isang relasyon. Para hindi mag-suffer ang mga batang Firat at Naz sa laro ng pag-ibig. Ay nako, bigyan niyo pa ako ng mahabang pasensya. Abla, maliban sa libro, gusto ko rin maging movie to. Isang box office hit na rom-com movie. Isang masterpiece na mamahalin ng publiko. At si Mr. Atila, ang kukunin kong manager, siyang bahala sa lahat. Ane, may gusto po akong sabihin sa inyo. Pero bago po kayo mag-react sa sasabihin ko, patapusin niyo na po muna ako. Sevi, pakiusap naman, wag mo kong bigyan ng sakit sa puso. Kung ano man yun, sabihin mo na lang agad, okay? Hala, kinakabahan ako. Bakit feeling ko hindi magandang balita to? Ang baba ko. Si Baba may malalang sakit at kailangan po niya ng liver transplant agad-agad. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba may ibang kailangan ng lalaking yon? Kasi ang makasariling taong tulad niya, hindi yung pupunta dito kung walang binabalak na iba. Walang susunod sa akin, ha? Dito ka lang. Ane, Sevi. Oo. Mr. Atila? Gusto mong magkita tayo ngayon kahit gabi na? Medyo stressful rin kasi ang mood dito ngayon. Talaga ba? Ganun ka-importante? Lumayo ka sa anak ko. Diyan lang kayo. Hindi ka naging magulang sa kanya. Huwag kang mag-expect na tutulungan ka niya. Gusto mo ba akong mamatay, Sultan? Do you want our daughter to suffer from that? Siyempre ayoko. Hindi ako masamang tao. Pero matanong kita, kung hindi ka nagkasakit, maaalala mo ba kami? At sa oras na gumaling ka, maglalaho ka ba ulit na parang bula? Hindi ka makasagot kasi alam mo ang totoo kung bakit ka nandito. Tama ba ako? Nung malakas ka pa, naisip mo bang tawagan si Sevi? At kumustahin siya? Naisip mo lang siya nung may kailangan ka. At kapag gumaling ka na, babaliwalain mo uli ang anak ko. Walang nagbago. Ikaw pa rin ang makasariling lalaking nakilala ko na ang priority sa buhay, sarili niya. Mas lalong lumiit ang tingin ko sa'yo. Kung gusto kong tulungan ni Sevi, will you let her? Kung karapat-dapat kang tulungan, bahala nang may kapal na humasga sa'yo. Pero sana lang talaga may natutunan ka kahit papano kasi isa lang ang buhay natin. Kaya pahalagahan mo naman. Hahaya ko si Sevi ang magdesisyon. At kung tutulungan ka niya, pahalagahan mo siya.
Alam mo, bilang disenteng babae, hindi ako nakikipag-meet ng 10 oras ng gabi pero mapilit ka kasi. So, Mr. Attila, ano bang kailangan mo sa akin? Miss Kulinda, hindi na tayo bata pa. Huh? Oh, excuse me. Huwag mo ko idamay dyan. Bata at fresh pa ako. Hindi. Na-misunderstood mo ako. Ang gusto ko talaga sabihin sa'yo ngayong gabi. Miss Kulinda, alam mo kasi, sa tingin ko talaga, huwag na tayo mag-aksaya ng oras na magkalayo palagi. Huh? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kasi maintindihan. Pwedeng diretsuhin mo na lang ako. Sige, papaliwanag ko ang lahat. Miss Kulinda, ang totoo. Nung una pa lang kita nakilala, nagustuhan na kita. Kaya naman kung gusto mo rin ako. Gusto kita. Kung gusto mo rin ako, At kung gusto kita, gusto ko magpakasal na tayo agad. Kaso lang, anong problema? kailangan mong malaman ng isang importanteng bagay na tinago ko sa'yo. Sandali. Sandali. Okay. Sandali lang. Sandali lang. Bakit ba? Ano? Dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Pirat, halika nga rito. Huwag kang pasaway dyan, ha? Umakyat ka lang sa kwarto mo at matulog ng komportable sa kama. Huwag dito sa labas. Ayaw ko sa loob, Ergin. Oo nga. Gusto kong matulog rito. Okay na rito. Magiging komportable ako. Wag na Dito sa makulit, labas. Pirat. Mahahamugan ka dito sa labas. Tara na, pasok na tayo. Doon ka matulog sa kwarto mo. Makinig ka, Mirza. Ang pwesto na to, isa tong Lucky Charm. Kasi tuwing natutulog ako rito, pagkagising ko, sinasang una kong nakikita. Kaya naman, dito ako matutulog ngayong gabi. Nais-miss na kita. See you later. Dali mo na siya sa kwarto niya. Bakit ba ako palagi nagdadala sa kwarto niya? Ikaw namang magdala sa kanya Hindi ngayon. sa ayaw ko, pero wala akong sapat na lakas. Hindi ko siya kayang Hindi, buhatin. hayaan na lang natin siya dito. Pirat, good night. Sweet dreams. Habla, pakipatay naman yung ilaw, nasisilaw ako. Lasing na lasing Ay, talaga. nako. Firat! 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 Bangon, Ergin bangon naman! na! Huwag Tanghali kang na! sumigaw! Bumangon ka na! Huwag kang sumigaw. Bakit nakaporma ka na? Aga pa. Kailangan mo na rin magbihis. Sige na, bangon, 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 bangon! Huwag kong hawakan. Saan ba tayo pupunta? May pupuntahan tayong kasal. Kanino? Ikakasal na ba kayo ni Sebnem? Hindi pa. Masyado pang maaga para ikasal kami. Sige na, bangon na dyan. Teka, sino ba yung ikakasal? Kumapit ka. Sasabihin ko na. Si Auntie Gulindam! Auntie Gulindam? Auntie Gulindam? Auntie Gulindam? Sino Auntie Gulindam? Auntie Gulindam? Meron pa ba tayong kilalang ibang Auntie Gulindam, ha? Imposible. Huwag ka nga magbiro dyan. Parang hindi mo naman kilala si Auntie Gulindam. Hindi nakakagulat na may tinatago yung boyfriend. Sino boyfriend niya? Wala mo. Nakakagulat to. Si Mr. Attila. Attila? Yung assistant ni Thailand? Oo, siya nga. Oo, gulat ka, ano? O sige na, bumangon ka na dyan at magbihis ka na agad. Bilis, Auntie Gulindam? bilis, baka malate pa tayo. Ako nang bahala sa buhok mo, may dala akong hair gel. Ay, mga bata. Huwag naman kayo maglaro dito. Ano ba? Ayan, ibigay mo pa doon.
Ayusin mo yung pagtali dyan, ha? Baka tangayin ng hangin. Tamam, Abla Sultan. Hinihigpitan ko ang Mabuti. tali. Habulin mo ako! Ano ba, ikaw pa rin yung taya? Dorie! Huwag mo buksan yung cover ng mga pagkain. Matutuyo yan agad bago pa maserve sa mga bisita. Takpan mo! Tama, huwag ka mag-alala. Hayde, hindi ganyan ang instruction ko sa'yo, ha? Maring Vegan, Ganito nagulat kasi. talaga ako. Updated naman tayo palagi, pero paano nakatakas sa radar natin to? Sinabi mo pa, hindi ko rin inaasahan. Kaya sobrang disappointed ako ngayon. Ang ganda naman yan. Salamat, Iha. Excuse me, Abby. Sandali lang ha. Pakiusog naman yung table ng kaunti. Nasabi po, ko na ma'am. yan kanina, di ba? Pero sige, okay lang naman. Tama. Wait lang. Sandali. Ilabas na natin Teka, ang hindi lahat ng ganyan ang pagkain tamang dito. ayos. Ako na nga dyan. Ano mabuti? Ipapakita ko sa'yo. Paalalay, please. Higpitan mo. Oh, Ganito ba? okay. Ayun. Tama naman yung ginagawa ko. Pakidala dito, please. Pakibilisan ng kilos, anak. Tumatakbo kasi ang Ito po. oras. Kailangan magmadali. Magbibihis pa tayo. Grabe, Andy. Bakit? Hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Ganun talaga. ingatan Sabi mo nga baka na mamaya matatanda, nalahawa. walang imposible sa pusong nagmamahal ng totoo. Mauna na ako. Tama naman. Walang imposible sa pusong nagmamahal. Tara, dito tayo! Lagyan mo yan doon. Ayan, ganyan. Daddy ba? Sandali lang! Kompleto na ba ang lahat? Teka lang! Kami na yan. Ilagay mo lang dyan. Maraming salamat. Mukhang ayos na to. Sana lang talaga. Walang pinabalak na masama si Thailand para guluhin yung kasal mamaya, no? Subukan lang niyang guluhin yung kasal. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko yun palalampasin. Tatamaan talaga siya sa akin at huwag niyo akong pipigilan. Kung hindi, tatamaan din kayo sa akin. Malinaw ba? Relax ka lang dyan, okay? Sa tingin ko naman, walang mangyayaring aberye eh. Ay, may nalimutan pala tayo. Wala tayong regalo. Nawala sa isip ko yun ah. Wala tayong regalo. Magtatampo panigurado yun. Dumaan tayo kung nasa Limabi. Matutulungan niya tayo maghanap ng regalo. Tara na. Tara na. Hello! Hello, test mic! Naayos na ba? Yan. Tulungan na kita. Lahat ng mga basura dito ko ilalagay, ha? Uy, ingat! Iba mga tablecloth. Lahat ng mga yan. Nakalatag Dito, yan. dito. Ayan, dyan. Nasaan yung iba? Bakit ang konti nang pumunta sa kasal? Dadami yan mamaya, Firat. Sila Auntie Sultan ang kasama ng bride ngayon. Papunta na rin yung ibang bisita. Tayo kakapos. Teka, pupuntahan ko muna sila. Uy, teka, sandali. Problema mo. Huwag mo akong pigilan. Gusto ko makita si Auntie Gulindam na naka-wedding dress. Hayaan mo Sandali ko. lang naman. Mamaya mo na siya puntahan. Alam mong di pwedeng istorbohin ng bride pag nag-aayos. Magalit pa sa atin yun. Uy, tingnan mo. Nandun si Mirza, oh. Kawawa naman siya. Masakit na likod. Sige na. Tulungan muna natin siya. Kailangan mo ng tulong? Oo, patulong naman. Napakabigat ng speaker na to. Ilalagay daw dyan eh. Diyan ilalagay yung speaker? Oo, dyan daw ilalagay. Maganda daw pasok ng tunog pag dyan nilagay yung speaker. Ayun lang pala eh. Gawin na natin. Dyan din kasi nilagay yung speaker nung huling kasal dito. If someone said to me na pupunta tayo sa wedding in this particular neighborhood, I swear iisipin kong pinaprank ako. Well, ganun talaga ang buhay. You'll never know what to expect each day. Abby, you know me well. Alam mo hindi ako pupunta sa neighborhood na to voluntarily. But I'm making a sacrifice for you, okay? And I'm grateful for that. Salamat at pumayag kang sumama You're rito. welcome. You can always count on me, Abby. Pero aware ko naman na yung mga kasal that we attended together recently nagkaroon ng mga problema. I hope this time around it goes without a hitch. But then again, paki ko ba? I mean, hindi natin kapamilyang ikakasal. Oh, thank goodness. Invited guests lang naman tayo at hindi involved at all. Pumunta na tayo sa venue. Sige na. Bakit? Sino nag-invite sa kanya dito?
Ako. Ha? Ako ang nag-invite sa kanya. Bakit? Welcome sa amin. Abby, may sasabihin kami ni Bora sa'yo na importante. Sige. Alam ko na yon, Sevi. At okay lang. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Maraming bagay ang hindi mo pa talaga alam sa akin. At gusto kong marinig yon. Mag-usap tayo. Maraming salamat. Sabi ko na nga ba, you will understand that we're just two people in love. Thank you talaga, Abby. Hindi siya katulad ng kapatid niya at makikita mo rin yan. Basta mag-ingat ka. Alagaan mo si Sevi, ha? Upo na kayo. Tara na. Mirza. Nandito lang ako palagi. Ay, nako. Pues, tapos na yung drama. May ayusin pang kasal. Madami pang gagawin. Ano pang hinihintay nyo? Kilos na! Kilos na! Sige na. Kumilos ka na. Kung tatanungin ako kung ano ang pag-aasawa, sasabihin ko parang bata to. Napakarami niyang gustong gawin. Gusto niyang kumain, gustong protektahan, gusto ng tiwala, gusto ng commitment. Pero gusto rin niya maglaro. Pero ang pinakagusto niya, ang pagmamahal. Minsan nagagalit to sa'yo. Magpapakita ng ibang mukha. Minsan gustong lumayo. Pero nasa kamay mo pa rin ang lahat. Pangitiin mo rin siya. Hanapin mo kung saan siya pumunta at pabalikin siya sa piling mo. Kasi ikaw ang ilaw ng tahanan. Huwag mong kalimutan yun, okay? Hawakan mo ang kamay niya na mahigpit at huwag mong bibitawan. Kasi sa bandang dulo, ano pa man ang naranasan niyo, mananatili ang pag-ibig sa puso niyo. Best wishes sa inyo. Oh, nandito na yung magkakasal. Nasaan na ba yung ikakasal? Hanggang hindi ko nakikita ang bride at groom na magkatabi, hindi ako maniniwala. Alam nyo, sa totoo lang, excited na ako magkita yung bride at ang groom. Konting hintay na lang, no? Malapit na. Nandito sila? Sina Mr. Hasimuna? Sino nag-invite sa kanila? Malamang si Auntie Golendam. Alam mo naman na idol niya yung tita ni Naz. Welcome po sa inyo. Maraming salamat. Kamusta po kayo? Ang masasabi ko lang, it will be better starting today. Si Naz. Masaya siya ngayon. I assure you that. Nasaan ang bride and groom para masimulan na natin ang wedding ceremony? Wala pa dito ang bride at groom. Tara, sunduin na natin sila. Sandali, Ferrat. Steady ka lang dyan. Kami na ang bahala. Oo!
Oh, relax ka Bakit mo ako lang. dinadala dito? Ako ang witness sa kasal. Huwag nga kayo magbiro dyan. Teka, ano nangyayari dito? Ano ba? Prank ba to? Pasensya na kayo at napagtripan ako ng mga mokong na to. Makinig ka, Firat. Naniniguro lang kami. Hindi ka makakaalis dito hanggang hindi ka nagsasabi ng oo. Handa ka na? Para saan? Ano bang sinasabi niyo? Ano ba itong ginagawa niyo sa akin? Sumusobra na tong biro niyong dalawa. Basta magtiwala ka lang sa amin. Magtiwala ka lang dyan. Naku naman. Hindi magandang Huwag ka na biro to. magtanong pa. Basta magugustuhan mo itong mangyayari. Teka. Mashallah! Mashallah! Pero mashallah. Ito na, mahal ko. Okay, sige, itali na natin sa kanila. Hindi sila magkakatakas! Maghintay ka lang. Napakaganda ng husay mo talaga. Oo nga, bagay talaga sila yun. Hindi mo ako iniwan. Hindi kita kayang iwan, Firat. I will never leave you again. Hindi kita kayang iwan, Firat. Hindi na tayo maghihiwalay. Maraming salamat, Mr. Atila. Ikaw ang naging susi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman yung kay Firat. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo, Miss Gulindam. Sabihin mo nga ulit yun. Ano yun, Miss Gulindam? Ang pinaka-sexy sa akin, yung honest na lalaki. Honest na ako ngayon. Ay, tigilan na natin ang formalities na to. Just call me Guli. Guli. At simulan na natin ang Ate. ceremony. Nandito tayong lahat para sa kasal ni Firat Carazo. At kung wala namang tututol sa kahit kaninong panig, malaya kang magpakasal ngayon sa araw ng walang problema. Ms. Naz Soyluer, pumunta ka ba sa ceremony na to ng buong puso at walang pamimilit? Tinatanggap mo ba ang lalaking to, si Mr. Firat Carazo, bilang asawa mong panghabang buhay? Evet. Sila na nga. Yun ang susunod. Mr. Firat Carazo, pumunta ka ba sa ceremony na to ng buong puso at walang pamimilit? Tinatanggap mo ba ang babaeng to, si Miss Naz Soyluer, bilang asawa mo panghabang buhay? Evet. Bravo! Evet! Bravo!
Buhay bagong kasal! And by the power vested in me by the municipal mayor, I now pronounce you husband and wife. Binabati ko kayo. Thailand, please don't torture yourself anymore. We just have to accept na natalo tayo. Alam mo ba, ang acceptance ng pagkatalo ang pinakamahirap gawin para sa isang tao. Di mo alam kung saan magsisimula. I am a man who could not accept myself or my parents. I could not accept my past. Alam mo, we all have to start somewhere. Bora, Attila, I have to accept na iniwan na nila ako mag-isa. Naz, I lost her for good. At yun ang pinakamahirap. Tanggapin sa lahat. Sometimes in love, you have to surrender. Kung talagang mahal mo ng buong puso si Naz, kailangan mo na siyang i-let go for good. Like I did with Firat, gusto ko siyang maging masaya even if it's not with me. I love him and he deserves all the happiness. Yes, you're right. Malinaw naman na deserve nilang maging masaya. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magbago, and accepting your mistakes is the first step. Perhaps you'll find your happiness too. Minsan kapag matalino ka, you tend to overthink when it comes to love. Ayaw mo kasing masaktan kaya you overanalyze everything. But when you let your guard down and let your heart speak, true love will find its way. Sometimes love can surprise you. Akala mo suko ka na. Pero you will realize love is timeless. You can fall in love at any point of your life. When you least expect it, may kakatok sa puso mo. Love can connect two different people. Kahit nasa umpisa magdududa ka if this relationship can work out. But if the love is pure and strong, it can leave the shadows of the past behind. Minsan hindi maganda ang simula dahil sa influence ng ibang tao. Pero kung maninindigan ka sa tama, makakamit mo ang happily ever after. Generous ang love sa mga matatapang na sumubok na magmahal muli. Sadly, may love na one-sided lang. Pero minsan sapat na makita mong masaya siya sa iba. Kung may magtatanong sa akin kung anong recipe of love,
I'm not sure if I can give a convincing answer. Dahil complicated ang love. Walang sure formula dito. Naz, ikaw ang buhay ko. I can't wait na makasama ka habang buhay. Mahal kita, Firat. Congratulations! Congratulations!